Mga kapasok, isa lang ang aking hinihiling. Ipakita natin na kaisa tayo kay Kai Sotto sa kanyang pangarap at sana full support lang tayo kahit anong mangyayari. Paki-subscribe lang po kung kaisa ka namin. Click the subscribe button now. Boom! Pasok! It is a fresh start for Kai Sotto. Grabe, ang bilis ng mga pangyayari. Nung akala natin ay tagilid na ang career ni Kai Sotto dahil sa kanyang injury, ay iba pala ang nangyayari in the background. Kung akala natin ay merong problema si Kai Sotto kung bakit hindi siya nakapaglaro noong first week of December, ay akala natin bumalik ang kanyang injury, pero ito pala ang kasagutan kung bakit hindi pa siya nakapaglaro. Pinag-agawan pala talaga si Kai Sotto ng multiple teams, hindi lang ng Japan B-League, kundi pati na ng mga European teams. Pero at the end of the day, ay ang Yokohama B Corsairs ang nananaig. Pero bakit nga ba ang Yokohama ang pinili ni Kai Sotto over the other interested teams? At bakit hindi nalang pinili ni Kai Sotto at ng kanyang agent ang isang European team? Well, ano kaya kung sa Europe siya maglalaro? Well, ito ang mga katanungan na nasa utak natin. Bakit nga ba pinili ni Kai Sotto ang Yokohama? Playing time. Yes, playing time. Ito talaga ang pinakamalaking konsiderasyon sa transfer ni Kai Sotto from Hiroshima Dragonflies to Yokohama B Corsairs. Bibigyan kasi si Kai Sotto ng magandang opportunity ng Yokohama na makapaglaro ng potentially 30 minutes per game. Aside from that, ay hindi crowded ang center spot ng Yokohama with only one legit center na hindi naman masyadong dominating. At isang rason kung bakit ang Yokohama ang pinili ni Kai Sotto ay ang presence ni Yuki Kawamura, ang superstar point guard ng Japan who dominated even sa FIBA World Cup. Isang maliit lang na point guard siya who reminds me of Jimmy Alapag, na magaling na scorer at merong pinpoint passing skill pa. And I can't wait the pick and roll offense between Kai Sotto and Yuki Kawamura, ang bagong Batman and Robin combination sa Yokohama B Corsairs. And another reason ay ang approximate distance ng Yokohama sa Tokyo na 35 kilometers lamang, unlike Hiroshima na napakalayo sa kabisera ng Japan. Pero bakit hindi na lang sa Europe maglalaro si Kai Sotto kung totoong merong maraming teams ang interested sa kanya doon? Well, obviously, ibang liga na ang Europe, and I'm not sure kung pwede bang makapaglaro si Kai Sotto sa Europe when he still has a live contract sa Japan. Buti nga at pinahintulutan siya ng Hiroshima Dragonflies na lumipat sa ibang B-League team. Pero ano kaya kung sa Europe pa maglalaro si Kai Sotto? Well, this question is shared by Josh Bett, isang kilalang Gilas fan at FIBA commentator. Sayang, yan ang unang reaksyon natin nang malaman nating marami palang mga European teams na interested kay Kai Sotto. Dito sana natin makikita kung totoong modern big man ba si Kai Sotto while playing against legit European bigs. Dito rin sana natin makikita kung gaano ka-skilled si Kai Sotto against equally skilled big men ng Europe. At dito rin sana natin makikita kung kakayanin na ba ng katawan ni Kai Sotto ang mga big men ng Europe. At kung makakapasa siya sa mga pagsubok na ito, ay sigurado mas lalaki ang kanyang chance na kukunin siya ng NBA. Pero mabuti na rin na sa Japan muna si Kai Sotto dahil alam na niya ang level ng competition doon. Isang fresh start ito kay Kai Sotto at magandang pagkakataon upang ma-reboot ang kanyang NBA dream. Ang tanong, buhay pa ba ang NBA dream ni Kai Sotto? Yes, buhay na buhay. Especially now na after 3 years of no rest ay finally nakapagpahinga ng matagal si Kai Sotto and he is fresh and raring to go. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers,
we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Samantala, Phoenix Suns Big Three kompleto na sa kanilang laro versus New York Knicks. Yan ang ating balita ngayon, pero bago yan, ay pakiclick muna ang subscribe button. Salamat po. At sa wakas, nakapaglaro na ang Big Three ng Phoenix Suns. Pero nakapaglaro lamang sila ng counting minutes together dahil 5 minutes lang naglaro itong si Bradley Beal dahil na-injured ang kanyang paa. Kaya di rin nagtagal ang Big Three ng Phoenix Suns sa larong ito. Pero based sa X-ray na nakuha kay Bradley Beal at ayon kay Coach Frank Vogel, wala naman daw nakitang serious injury, sprain lang ang unang findings. Pero wala pa rin sinabi na schedule kung kailan siya makapaglalaro ulit. At sa 25 games ng Phoenix Suns, 6 games pa lang ang nalaruan ni Bradley Beal, na merong average na 16 points, 4 rebounds, 3 assists per game. At si Bradley Beal pa naman ang highest paid player ng kanyang koponan. Mas malaki pa nga itong si Beal kay Kevin Durant ng $300,000. And comparing sa stats, mas lamang pa ni Beal si Eric Gordon at Grayson Allen dahil obviously, mas marami silang games na napaglaruan. At sa 6 games na naglaro itong si Beal, 2-6 record pa lang ang Suns. At ang tanong ngayon, worth it ba si Bradley Beal para sa Phoenix Suns? Or nagiging disadvantage na siya sa koponan? Please comment worth it o disadvantage below at pag-usapan natin. So sa ginawang trade ng Phoenix Suns na kunin si Bradley Beal, ay ginulat nila ang NBA at ang mga fans nito, lalo na nang gawing star player pa rin itong si Bradley Beal. At meron ng 3 superstars ang Phoenix Suns. Well, as of now, pasok pa sa top 10 standings ang Phoenix Suns at meron pa silang nalalabing 57 games. At pwede nang ma-trade ngayon ang mga players ng Suns. Pero ang tanong, sino naman ang kanilang iti-trade para makakuha ng magandang player na angkop at bagay sa laro ng koponan? At based sa kanilang roster, ang mga players na merong value ay sina Jusuf Nurkic, Jordan Goodwin, Grayson Allen, at Eric Gordon. Pero ang mga ito ay importanteng players rin para sa kanilang rotation.